Good morning, today is Sunday. Nandito tayo ngayon sa Innisfil Yard at ready to go. Kahapon punong-puno ito. Yan ang natin, truck natin. At may karga tayo na Union drone. Meron tayong 3 drops, 2 sa Regina, 1 sa Saskatoon. So shoutout sa mga taga Big Freight. 2 Pilipino yan nandyan. So kahapon punong-puno itong yard natin. Hindi ako makalabas kasi may nakaharang dito na 1, 2, 3, 4 na truck. So buti na lang umalis na yung 3 katabi ko para makalabas tayo dito. Ayan So nandun yung mga tropa. Sunday kasi ngayon, kaya aalis na kami lahat. Pwede na kami umalis. Ang katabi ko si Stay Positive. Ayan, bukas pa naman siya tatakbo or mamayang hapon. Dahil dito lang naman ang biyahe niya sa Ontario. So baka Quebec ang biyahe niya kasi mga fire hydrant ang karga niya. Fire hydrant, bulb. Then yung iba nandito, karga nila pipe. Saan kaya ang biyahe niya? Mga pipe. Wide load yan punong-puno So tara, alis na rin tayo. Nagantay lang ako mag-build up ng hangin. Si Arago. Ayan. Bagong hugas si Kenji. Si Ken. Ayan naman yung mga wide load mga concrete pipe. Oversized load sila. So yan, titimbang lang tayo to make sure na okay yung natin, yung mga gauges natin. Kasi kahapon hindi talaga ako makalabas dito dahil nakaharang yung mga 4 na truck. So tara, labas tayo. Hindi pa tayo nag-log-in kasi gagalaw pa yung truck natin Si Romer 53 ang hila niyang trailer. Ayun yung truck na nagkakarwa sa amin. Mga tropang Big Freight, Pilipino yan. Ba't tuminto si Romer doon? Punong-puno Puro loaded Yung iba papunta dito, deliver sa Ontario. Yung iba papuntang west. Itong mga nakatarp. Kaya na ito, mga Pilipino. Wide load din ang karga. Diba? Punong-puno yung yard lahat loaded. Ito magsasalpak pa to ng ng mga load nila.
Kasi puno, 1180. Oh, may tarp na rin na lead load ha. Rambula na, Contrans na tarp. Walang bakante. Kami dito, bago kami umalis, tinitimbang talaga namin yung load namin para updated kami sa gauge namin, para pag mag-reload ulit kami, alam na namin kung anong gauge. Kasi wala kami regular dito na trailer, hook up drop lang kami dito. Ayun ang timbangan natin. Nakatimbang na tayo. Ililista ko lang guys. Alright. So ayan, yung gauge natin, everything okay. Yung steering natin 5,620. Yung drive natin 16,670. So ang maximum natin dyan ay 17,000. Then yung lead trailer natin ay 23,560. Ang maximum weight natin dyan ay 24,000 kg. So sa pop trailer natin 15,820. Ang maximum naman natin dyan 17,000. So pasok tayong lahat. Pasok tayo sa lahat ng axle natin. So ang ngayon, kukunin natin ang gauge. Kukunin natin yung gauge. Nandito tayo ngayon sa timbangan, nakasalang. Ayan. Ayan yung gauge ng timbangan. So kukunin natin yung actual na gauge ng trailer. So 270, 74. So 23,560, 74 yan. Ilalagay natin ng 76. Maximum na yan. So dito naman sa pop trailer, ang timbang natin ay ito yung gauge natin 70. Hindi na makita, malabo na. 2, 4, 6, 8, 72. So ilalagay natin siya ng 76 din. Yan, ang maximum. Ay, ito pala. Sira-sira na rin. Nilagyan ng turo, kailangan sakto yung pagitan ng dalawang gulong. So ayan, 76 ang gauge natin dito sa 5114 na trailer. $74 lang pala to, itong lead. So 74, 76 yan ang natin, ang actual na di pa ako naghilamos. Inilabas ko na, baka may pumarada pa doon. So iparada muna natin to, then maghilamos at mag-toothbrush muna tayo. In actual gauge ko lang kasi tinimbang ko lang kasi nga yung pinaradahan natin, baka may paparadahan, may pumarada, hindi na naman tayo makalabas. Alright, so let's go.
Prepare na yung pang toothbrush natin, gamit natin sa panghilamos. Hanap na tayong maparadahan. A few moments later. So guys, andito na tayo ngayon sa Huntsville, Ontario. Ito yung first load check natin na starting na bumiyahe tayo. So, ang first load check natin ay 80 to 100 km. Kaso, wala naman tayong mahintuan doon sa 80 or 100 km na mahihintuan or truck stop. So dito tayo ngayon nag first load check sa Huntsville inspection area. So nasa 150 km ito. Ayan. Ano yun? Ayan. Yan ang tinakbo natin. Nasa 150 km. Basta unang load check natin galing sa garahe, kailangan natin mag first load check ng 80 to 100 km. So, exemption siguro dahil wala naman tayong mahintuan, hindi naman pwede tayo huminto sa highway. So, okay lang yon, nasa 150 km. So, sakto 150 km para rin tayong nagpa-retorque ng gulong. Dahil sa gulong 100 to 150 km pwede na tayo magpa-retorque. Pero kung wala ring mahihintuan, so doon pa rin tayo sa unahan kung saan tayo pwede pumarada ng safe at kung saan tayo makakita ng tire shop. So dahil dito maglo-load check tayo, ito ang pinaka safe na place kung saan tayo maglo-load check ng unang load check. Tama ba? Yun. So itong load na to galing pa to ng Toronto. So nasa 100 km tinakbo niya. Pero hindi naman ako ang pumikap niyan, city driver. So dahil nga city driver sila ang pumikap, hindi tayo kasama doon sa first load check. Ang first load check, kung kailan natin siya ginamit yung trailer. Katulad nito, hinook up ko siya sa yard. So ito ang first load check ko, 150 km. So tara, mag load check tayo at tire check. So syempre, huwag kakalimutan na mag on duty inspection. Okay. Positive 3 siya. So malamig pero kayang-kaya na natin. Kung hindi tayo naka safety shoes, martilyo gamitin natin dahil hindi yan madadala ng ganun-ganun lang. Kailangan martilyo. Ito, nakarap to. Okay na okay to talaga na pagka secure. Mahigpit talaga to. Ito guys, ang pag secure nitong nakarap na alternate niyan. Strap sa ibabaw, belly, strap sa ibabaw, belly, strap sa ibabaw, tapos belly. Ganun yan, alternate. Kung naka rubber shoes kayo wag yung ganun-ganun lang. Baka may makakita sa atin mapulaan pa tayo, di ba? At ito pa isang bigay namin idea. Ito, wala siyang balot na plastic. So nilagyan namin ng ng bungee para hindi ito sasayad. Pag tuwing gagalaw to, magto-turn, hindi siya gagasgas. So nakahang siya. Pag walang gantong balot na plastic yung yung airlines, lagyan nyo ng bungee para safe tayo sa inspection. Ilaw, everything okay. Strap, alternate yan naka belly, ibabaw, belly, ibabaw, belly.
Ilaw, everything okay. Lug nuts, ang number lagi yung tingnan. Alam naman natin kung may nagbabago sa lug nuts. Kitang kita naman natin. So kahit hindi na siya kapain. Pero pag sa driving school, kapain nyo yan ha. Kasi ito yung headache rack. Headache natin, rack na stopper para sa ano, kasi itong bakal na to oily yan eh. Pagkarga niyan, tapos didiligan pa yan ng langis para maintain na hindi siya magkakalawangin. Kaya nakabalot pa to ng plastic bukod sa tarp. Then ito, kaya may stopper to dahil madulas yan. Wala naman tayo naririnig na air leak. Kaya ganito itong pangarga na to. Nakabalot, safe na safe yan. May plastic pen sa loob, bago ni-wrap. Ito ang lagi nyo tingnan, no? Ito, yan, yung mga lug nuts na yan, mga nuts. Tsaka yung propeller, kita naman yan. Yung likod natin, everything okay. At itong airlines na to, huwag nyo hayaan nakasayad ng ganyan, kasi gagasgas yan. Pag nakita ng inspector yan na may gasgas dito, ano na, out of service na. Ito ang ginawa ko, yan, nakapulupot yan, hindi siya nakaganyan, para nakahang. Nakahang yan. Tingnan nyo yung airlines namin, may balot na plastic wrap yan. So kaya protection niya sa gasgas. So kaya ito, huwag nyong pagasgasin dito sa flooring. Headlight okay, marker light. So need talaga natin mag first load check pag galing tayo ng garahe, dahil mayroon tayong dadaanan na inspection area. So pag nakita yan sa ilag natin na wala tayong load check, na kung saan tayo nag-start tapos ganyan, alam nila yan. Then kung may ABS light sa dashboard nyo, tingnan nyo yung trailer, kung saan trailer yung merong ABS na umilaw, kung tractor ba, trailer A o trailer B or tractor, kailangan ilagay nyo dito. Kasi kung nag-load check, circle check tayo sa yard, hindi lumabas, then nung bumiyahe na tayo tsaka siya lumabas, ipipin natin yan dito, i-remark natin sa ilag doon sa general. Then ilagay mo trailer A, ABS light on, or trailer B, ABS lights on, or sa tractor i-remark natin dito sa ilag. Kasi mahirap na pag na-inspection tayo, kasi ang inspection area dito Monday to Sunday minsan, or sometimes wala sila ng Sunday, pero halos lagi bukas sila pag Sunday, kaya no exemption yan. Kaya wag na nating kakatamaran na mag circle check sa truck and trailer natin. Kung anong makita natin, i-remark natin dito sa ilag natin. Wala namang mawawala yun eh, di ba? Pag nahuli tayo, yun ang malaking kawalan natin. So, takbo na tayo ulit.
morning guys, today is March 31. So pang third days na natin to. Ang biyahe natin ito pang third days mula Innisfil Yard. So medyo okay na ang weather sa Innisfil hanggang makarating ako dito sa border ng Ontario at Manitoba. So today is March 31, 5:16 AM. Nag-start na tayo ngayon mag pre-trip. So akala ko summer na. Kasi ang dami kong dinaanan mula Innisfil hanggang ngayon. Pang 3 days ko na ito. Last day na biyahe natin hanggang Regina. Nalalaglag yung ano ko, order. Regina kasi first drop natin Regina, then pangalawang drop natin Saskatoon. So sa Regina muna tayong buong araw na to ang biyahe natin. So nasa 800 km, almost 800 km from here sa border. Ang problema, nag-winter na ulit siya guys. Ayan o. Bubuhos na naman yung snow. So hindi talaga natin alam yung panahon, kaya tayo na lang mag-adjust, tayo mag-iingat, doble ingat pa rin tayo dahil ano, tulad nito ang temperature ay -2. Tingnan nga natin kung ano, -2 dito sa dashboard. Ayan. Pero tingnan natin dito sa actual na weather. -4. -4 haze. Ano kayang haze? H-A-Z-E. Yan ang ano, snowy oh. 50%, 7 AM. So kailangan makaalis na tayo dito. So yun guys, kahapon yung biyahe ko from Long Lac to Nipigon, may nakita ako na 4 na gulong. Una, 3 lang nakita ko. Bandang huli, naging 4 na. So ibig sabihin natanggalan ng gulong yung trailer. Pero wala naman ako nakita na truck na nasiraan doon. Ibig sabihin na rescue na kaagad siya. So ang nangyari niyan, 4 na gulong ang natanggal sa kanya. So kaya doble ingat tayo guys. Doble check lagi natin yung ano, stud bolt natin. Hindi yung tuktok lang tayo ng tuktok ng gulong. Kailangan tingnan pa rin natin yung stud bolt kung may nagbago. Kahit hindi naman natin siya kakamayin, makikita naman natin yung texture niya kung may pagbabago, yung itsura niya, kung may pagbabago yung stud bolt natin. Kaya double check pa rin tayo talaga. Pag nag-circle check tayo, load check, tingnan pa rin natin yung mga lug nuts. So tara, ikutan natin siya. Ito, ganito ang ginagawa ko guys. Paggising ko, chinecheck ko na kagad yung mga ilaw, signal light, left and right, habang patay pa, madilim pa. Katulad nyan, sinisignal ko, nakita ko na gumagana yung mga signal light ko. Tapos preno, may ilaw, nakikita ko side mirror, bukod pa sa pag-ikot ko sa kanya. So tara, ikutan natin yung truck natin. Nagbunit ako kasi ano, malamig. Yung headlight ko pala. Kung yung truck may headlight, pati yung driver may headlight. Ito lagi kong check yung mga stud bolt. Itsura pala, malalaman na natin kung may lumuwag, di ba? Ito mga tornilyo na to, importante to. Tapos fuel lock kung nakabaon. Ayan, pati ito. Kasi baka may bumunot, di ba?
Yan, may stud bolt. Makikita naman natin kung ang itsura ng lumuwag sa hindi. At saka maririnig natin kung may mga air leak. Ilaw. Bukod sa ano, makikita rin natin kung may crack yan. Texture pa lang guys, alam na natin. Kasi hindi naman tayo bagong driver lang, di ba? Ilaw. So gumagana lahat. Okay, tapos pepreno yan. Preno. Yun. Malaki tong rest area na to eh. Sa pagsuot pa lang natin dito, makikita, maririnig na natin kung may air leak itong trailer natin. Ilaw, naka-park light, headlight, low beam. Tapos mag-high beam pa yan. O yun, high beam, fog light, kompleto. So yun, walang problema yung truck natin. Yan ang lagi kong palala. Kompletuhin lagi pag circle check, pag load check. Huwag kakalimutan yung stud bolt. So yan ang lagi kong paalala, kasi wala namang mawawala sa pagpapaalala, wala namang bayad yan. So para yan sa kapakanan natin. Swerte natin at walang na-involve tayo ngayong taon na to. Kaya ingat-ingat. Yun, pagpatuloy natin yung pag-iingat natin. Sana safe yung yung natanggalan ng gulong. Sana okay siya. So yun lang guys, ingat-ingat tayo. Magdahan-dahan na tayo. Lalo't ganito ang temperature ay -4. Madali matunaw ito, tapos nagiging black ice, kumahangin. Pero wala naman siyang hangin, kaya safe tayo. Okay? Manipis pa naman itong winter tire ko. Parang yung gulong ko, parang hindi na winter tire, parang ano na siya, all season, parang ganon. Kasi medyo manipis na siya. Pero hindi namang manipis. Pasok pa rin siya sa ano niya, sa sukat niya.
Unlike yung bago talaga, ang lalaki ng spike eh. So yun, hanggang dito na lang tayo guys. Ingat-ingat. Takbong pogi lang. Shoutout nga pala kay Abner. Nagkwentuhan kami kagabi. Mga tropang Gardiwine, shoutout sa inyo. Ingat-ingat pa rin ha. Ingat-ingat sa biyahe. Nagpang-abot nga pala kami dito ni Abner. Kaya shoutout sa iyo. At sa mga tropang Gardiwine, shoutout sa inyo. Yun, nagkakwentuhan kami. Konting kwentuhan. Dahil matagal na pala siyang wala dito. Almost 1 year na pala. Yun, bagong lipat lang siya dyan sa Gardiwine. Mag almost 1 year na rin daw pala. Kasi akala ko nandito pa. Hindi ko alam kasi hindi kami nagkikita-kita dito eh. At saka dito siya naka-assign sa Atikukan, Winnipeg, gano'n ang biyahe niya. Kaya ilang taon ko rin siya hindi nakita. Yun, na konting kwentuhan. Hindi na kami nakapag dahil pares kami pagod galing sa biyahe. So yun, shoutout sa iyo Abner. Ingat-ingat sa biyahe. So let's go guys. Alis na tayo. Ito rin ang isa sa lagi kong pinapaalala. Every time na alis na tayo, tag-test talaga patras. Yan. Then pump. Okay. So build up tayo ng hangin bago tayo alis. Kasi 78, 79, 80 yan. Build up tayo. Ayos yung ilaw dito, kulay blue. Maganda to siguro sa loob ng or sa labas ng bahay. Ang gulo ng truck ko, no? Go. Diin ang papak ayaw mahila, angat dan. CR yan yun nandyan. CR. Tapos may CR din doon sa yun, doon. Antayin natin mag-clear kasi mamaya madulas yan, may stuck tayo sa gitna. So may parating, antayin natin mag-clear. Paglagpas nilang dalawa, ayan yung truck na yung parating. Tsaka tayo tatawid. Mamaya dyan tayo may stuck eh, di ba? Saka nakakross tayo. So magkaka-cause pa tayo ng accident. Dito clear. Divided highway kasi ito. Okay, clear. Nag-i-skid tayo, madulas. Shit. Madulas tayo, di ba?
hanggang ano to, hanggang border ng Saskatchewan itong bad weather na ito. Kaya ingat tayo guys, ingat. Hindi naman ako magaling na driver, nagpapaalala lang din ako. Kung nangyayari yan sa iba, ibig sabihin kung nangyayari sa iba, nangyayari din yan sa akin. Pero sana wag mangyari, di ba? Kaya ingat, nagpapaalala lang naman ako. Wala akong sinasabi na magaling ako na driver, ganon, wala. Nag-iingat din ako. Siyempre nag-iingat din ako. Nagpapaalala lang. Paalala, walang mawawala sa paalala. Kasi marami tayong kababayan na bago pa dito sa Canada. Ayan o, shiny. Yan ang delikado, yan shiny na yan. Kaya bawas tayo ng exhaust, number 2 lang. Ayan o, shiny yung kalsada o. Ayan yung natunaw na yan, yan ang delikado. Natin, no? Ito yung inspection area, weighing scale at inspection area. Pwede rin dyan magpalipas ng gabi basta maaga ka alis para hindi ka maubutan, baka may inspect ka pa dyan. So yun guys, ingat-ingat lang tayo ha, ingat-ingat. Pagbigyan natin tong nagmamadali na insan, gusto pa rin talagang sumingit. Sige, kahit bad weather pero si insan pagbigyan natin para wag madisgrasya. Tagusan yung paningin niya sa snow eh. Magpapasalamat yan, mag-hazard yan na. Oh. Kasi nag-slow down tayo ng 85 para makatawid ka agad siya. May snow flow, slow down lang tayo, gilid. Two lanes naman to eh. Talaga ako sa mga drive ano. Ang talas sa mga paningin oh. Layo na nila sa guhit oh. Hindi pa rin nalalaglag oh. Ang layo na nila sa center line oh. Hindi pa rin sila nahuhulog eh. Ang galing eh. Nalaglag na yung 53 trailer oh. Bago lang yun ah. Ayan oh, bago lang. Naka-idlip siguro.